paano ba dito papasok yung differential equation? Okay, so dito ang kinonsider lang muna natin ng mga particular na application under electric circuits ay yung mga series circuit having a source of electromotive force of E volts. So ito yung pag sinabi natin electromotive force, kung babalikan yung sa circuits, di ba, ito yung voltage or potential ng source. Di ba? Okay. In which, syempre, kailangan sumusunod pa rin tayo dun sa concept ng Ohm's Law at ng Kirchhoff's Law. Particularly, kung series yan, syempre, Kirchhoff's Voltage Law. Diba? KVL. Ayan. So, ngayon, paano ba sir papasok dyan yung differential equation? Ganito guys para medyo maging handa kayo kasi yung E kasi, no, particularly yung E o yung supply, meron tayong tatlong paraan o merong ito lang yung napansin ko according dun sa mga naging examples. Okay, na nakita ko. Yung E, usually, pwedeng constant yan. Siyempre, pag constant, DC yan, diba? So, pwedeng, kahit anong value, pwedeng 200 volts, 100 volts, basta constant. O, for example, 200 volts. Ayan. Okay, yung E. Pwede rin ang E ay exponential. Pwede rin palang exponential sir, ang E. Siyempre, hindi na ito DC kasi hindi naman ganun ang DC. So, usually, ang pwedeng exponential mo, pwedeng 200 e raised to t volts. O yung voltage mo, nakadepende sa time. Parang ganun. Ayan. Tapos, pwede rin namang sinusoidal. O ito yung pagdating naman sa AC. Although wala pa naman kayong AC. No? Ayan. Sinusoidal AC. For example, pwedeng 200 sin 50t. Ayan. Ganyan. So, siya, sinusoidal. So, kung napansin nyo po, yung exponential at sinusoidal na voltage or EMF ay nakadepende po sa time. Of course, syempre, yan ang talagang magiging natin. Approach natin. Kasi diba, kung babalikan natin, yung current is the change in the charge per unit of time, diba? So, nakadepende ka sa time, talaga. Ngayon, balikan lang natin yung ilan sa mga definitions like yung sa current, that is the rate of change of the electric charge. So, the unit there is ampere. So, dq over dt yan, yung I. Yung resistance naman, this is a circuit parameter which opposes the current or the flow of current causing a voltage of Ri by means of Ohm's law lang naman yan. Paano mo nakuha yung Ri? So, of course, ang unit ng resistance is Ohm. Ngayon, bukod sa Ri, paano mo pa ma-express yung voltage ng resistance? Pwede ring, since yung I, ito na, banggit na natin, yung I, pwede mo siyang gawing dq over dt. Yan. If you're going to apply that in a differential equation. Ayan. Ag dq over dt. So, ayan Okay, so meron tayong dalawang paraan to express the voltage ng resistance. Pwedeng Ri, pwedeng Ag dq over dt. Ayan. Okay. Ngayon, let's talk about inductance. Ayan. Ang inductance, parang resistance lang ito guys eh. Kaso ang kinokontra niya, hindi current. Ang kinokontra niya ay change ng current. Ayan. Change ng current yung kanyang kinokontra guys ha. Ayan. Having this voltage of LdI over dt. So ito yung pinaka magiging voltage mo. Okay? Ngayon, yung di over dt na yan, that is the rate of change of the electric current. Ayan. Ang unit po ng inductance natin is in terms of Henry. Ngayon, syempre ito po ay paano ba nag-come up dito? Of course, it is in accordance dun sa Faraday's law of electromagnetic induction. Ayan. So, ayan, yun yung pagdating doon na sinasabi doon na kasi ang inductance po kasi ito po yung nag-i-induce or kumbaga ito yung gumagawa ng paraan para makapag-induce ng voltage or para makapag-produce ng voltage by means of the change in magnetic field or magnetic flux. So kumbaga, sa pamamagitan po ng pagbabago sa magnetic flux,
nagkakaroon po ng voltage. Okay? And syempre, kapag nagbabago yung magnetic flux kasi guys, nagbabago din po yung current. So pag nagbago yung current, there will be a voltage. Okay? Ngayon, sir, paano pag walang nagbago sa current? Hindi walang voltage ang inductor. Kasi basically, syempre, inductance, ito po yung property na meron sa mga coils or inductor which opposes, of course, the change in current. Ngayon, sa mga nagtatanong, bakit letter L yung ginamit? Okay, so this is in honor to Heinrich Lenz na nag-provide or nagkaroon ng theory or law na tinatawag na Lenz law. So dito, ang sinasabi niya naman sa Lenz law na yung current na na-produce mula dun sa induction ay kinokontra niya naman yung kung ano yung change. Ayan, 'di ba medyo magulo, no? So parang ganun yung dating ng Lenz law na basically it was formulated by Heinrich Lenz na sinasabi niya doon na yung direction, ayun, particularly kung ano man yung direction ng induced current ay laging kontra doon sa kung ano man yung change. Ayan. Na siyang dahilan bakit siya na-produce. Okay? O bakit siya nabuo. Ayan, yung direction. Ayan, so yung direction ng induced current ay kontra lagi dun sa change. Ayan, so yun lang naman yung sinasabi ng Lenz law. And since syempre may kinalaman yung pagbabago ng current, syempre sa induction, kaya, o sa inductance, kaya yun na yung ano. Yes, that's the reason kung bakit negative. Yung kasi ito ang pinakita ko lang naman is just magnitude lang. So actually ang totoo talaga negative po talaga to. Negative talaga yan yung voltage ng inductor kasi nga yun nga dahil nga sa kadahilanan according to Lenz law na yung direction daw ng induced current is opposing the change, producing it. Ayan. Okay? Yun po yun. Ayan. So, well, mas maiintindihan nyo naman to yung tungkol sa inductance kapag dumating kayo dun sa last part ng circuits or sa electromagnetism. Kasi doon mas may expert talaga ng maigi. Okay? Yung tungkol dun sa inductance. Diba? Okay. Ngayon, LDI over dt. Ayun. Okay, yun naman yan. Ngayon, syempre, bukod dyan, syempre yung VL nyo, pwede rin siyang ma-express as what? Kung halimbawa, in terms of charge, although, syempre, ang inductance naman, hindi naman nakadepende sa charge, di ba? Pero what if lang naman, di ba? So, syempre, yung I, di ba sabi natin kanina is, that is the change in the charge, di ba? So, pwede nating sabihin na yung voltage ng inductance is equivalent sa o nakadepende sa second derivative po ng charge. O, di ba? Naisingit pa natin yan eh. Kasi, di ba, napansin natin na yung we have, yung VL is LDI over dt. So, syempre, pwede rin natin siyang ma-express as L d squared Q over dt squared. Ito po, ano na ito eh, kapag halimbawa, pinagsama na yung inductance at saka capacitance sa isang circuit. Ayan. Okay? Kasi di ba yung capacitance nakadepende ka sa stored charges. And speaking of capacitance, basically it is a circuit parameter that stores electric charges and opposes a change in the voltage. Having this voltage na VC is equal to Q over C. Ayan. So, as we all know, di ba yung in accordance naman ito dun sa naging concept sa Coulomb's law of electrostatics at tungkol po sa electric field. Ayan. So, yung tungkol sa yung tipong what do you call this one? Yung parang di ba yung nagkakaroon ng interaction yung mga charges na kung sila ba ay magre-repel or mag-a-attract, di ba? Tapos, yung kung ano ba yung magiging force between those charges, di ba? So, which is nakaka-apekto doon yung distance at saka kung ano man yung amount of charge na meron. So, basically, nangyayari naman yung interaction na yun pagdating doon sa mga plates
ng capacitor. So, anyway, mas maiintindihan nyo po yan kapag na-explore pa natin na maigi yung tungkol sa capacitance. No? But for now, ito po yung magiging pinaka-voltage ng capacitor na nakadepende po sa charge at sa capacitance. So take note, yung electric charge, it is measured in terms of coulombs, while the capacitance is measured in terms of farad. Ayan. Since nabanggit natin kanina na yung current is change in charge, so we can also say that the charge is equal to the integral of I with respect to time. Diba? So, pwedeng ganun eh. Ayan. Ngayon, we're in yung VC. Siyempre, it will become integral I dt over C. Ayan. Okay, so yun nga, yung charge natin is equivalent nga po sa integral ng I dt. Then, we can also express na yung voltage ng capacitor is integral po ng I dt over the capacitance. Ayan. Okay? Pero syempre, dito na lang tayo mag-stick, no? Kasi ito, medyo mahirap pa ito. Integral pa yan. Okay, anyway. Ayan. So ngayon, if we're going to derive kung ano yung mga magiging equation natin kapag series RL or series RC. So pag sinabi natin series RL muna, so yung resistor is being connected in series with this inductor or this coil having this inductance L, and of course yung resistor having a resistance R, being driven by a constant voltage source according to KVL. So take note po no, kanina nabanggit natin kanina na yung E ay pwedeng kahit anong function. Pwedeng constant, pwedeng exponential or sinusoidal. Pero dito, ang i-consider lang muna natin ay kapag constant lang. Okay. So, of course, syempre, kanina, nabanggit na natin kanina na according to Kirchhoff's voltage law, syempre, kung ano yung total voltage or ano yung source voltage will be equivalent dun sa sum ng mga voltage drops. Ayan. So, parang ganun na yung dating yan eh. Diba? So, although sinabi naman na according to KVL, the algebraic sum of the voltage drop will be equal to 0. And since negative naman tong dalawang to, kaya ito na lang siya. Then of course, ito na, nabuo na yung pinaka-differential equation na ating isosolve in accordance dun sa kanilang definition kanina ng voltages. Okay. So ngayon, ito na po siya. So you have E is equal to Ri plus L di over dt at pwede po natin siyang isolve as linear. Ngayon, ang ginawa ko lang po ay dinivide ko lang both sides by L para matanggal po yung L dito sa may di over dt. Then after that, solve it as linear differential equation. So you have integrating factor and you have this general solution. So actually, itong general solution na to guys, pwede nyo itong magamit kapag nag-solve po kayo ng ganitong klaseng circuit wherein yung E is exponential or sinusoidal function. Okay? Ayan ha. So, ayan na po yung pinakagamitin nyo. Ngayon, kung halimbawa naman, yun nga, sabi ko nga kanina, no, yung voltage, yung source voltage, yung resistance, and the inductance are all constant. So, you can come up with this solution. Ayan. So, kung napansin nyo po, ito, dahil constant nga yung E, so, finactor out ko siya mula dun sa integral o inilabas. And then, in-integrate ko na lang tong function na to with respect to time. So, naging ganito siya. And then, ito na yung parang naging pinaka-general solution kapag yung E mo ay constant. Again, take note, itong solution na to ay para lang po sa E na constant. Kapag ang E ay constant lamang. Okay? Hindi po kasama dito yung exponential or sinusoidal kasi iba naman ang magiging approach nun. Okay, then ito na siya. Okay? Ayun, ang medyo mahirap lang kapag exponential. Kunyari, in-integrate mo to, guys. Kunyari, ito, in-integrate mo siya. You will do integration by parts. Kasi, parang ganun sine tapos
Tapos may exponential. So you will do the integration by parts. Kapag naman exponential yung e mo, pwede mo siyang pagsamahin. Di ba? Parang pwede mo pagsamahin kasi total, parehas naman sila exponential eh. Di ba? O yun. Ganong mga approach yung pwede nyo pong ma-anticipate kapag halimbawa mga ganong klaseng functions na po ang meron sa E. Okay? Then ito na po yung magiging pinaka-particular solution kapag sinet na yung time is 0, of course, the current is 0, and kapag ang E ay constant. Okay? Then ito naman, pagdating naman sa may RC, ito naman siya guys, ang ginawa natin dito, yung VR, ginawa natin siyang RdQ over dt instead of Ri. Kasi, syempre yung ating voltage ng capacitor is in terms of charge kasi. Ayan. So ngayon, ang pwede na natin gawin is this. Ayan. Okay, kung napansin niyo po, kinuha natin yung derivation niyan. Ginawa natin siyang linear differential equation. Ito yung kanyang integrating factor. Ito po yung kanyang magiging general solution in terms of charge. Yan, naka-charge pa lang po yan. Wala pa tayong current dyan na pumapasok. Ngayon, syempre, ang ginamit kong arbitrary constant, instead na C, ginawa ko siyang K. Kasi may C tayong capacitance eh. So, para hindi lang po tayo malito. Okay. Ngayon, syempre, ito na yung magiging pinaka-general solution natin para sa charge. Then, para makuha mo yung pinaka-current, ang gagawin mo lang, get the derivative of the charge with respect to time. Okay? And then after that, kung halimbawa naman, consider natin na yung E is constant. Again, ito, gagamitin mo lang ito guys sa lahat ng klase ng E. So dito, pwede mong gamitin yung exponential or sinusoidal na E. Pero pag mga ganito, itong pinapakita ko ngayon is para lang po dun sa kapag yung E is constant. Ayan. Then, meron kang ganyan. Okay. So, ayan. Q is equal to EC plus KE raised to negative T over RC. Ayan. Then, meron tayong, ito siya, no? Ito yung Q natin. O sineta natin na yung Q is 0, tapos yung I is also 0, at T is equal to 0. So, ito na yung pinaka naging formula para po dun sa charge at para po dun sa current kung ang source or kung meron kang constant voltage source. Okay? Yeah. Pero kung sinusoidal na nga or exponential, ibang usapan na. We have a series RL circuit. So, dito ang sabi, kung ang RL circuit natin ay may EMF na 40 volts, o buti na lang, constant. Okay? Constant siya. Resistance is 10 ohms. Inductance of 5 Henry, 0 initial current. So, and then nahanap lang natin ay current na after 0.02 seconds. Since kanina, meron na tayong formula na na derive for this particular situation. So, all you have to do is to use this formula na lang. Kasi, ito lang din naman yung kaninang ginamit natin. Okay? Or ito naman din yung nakuha natin kanina according dun sa mga conditions na meron dito sa problem na ito. So, isa-substitute nyo na lang yung voltage 40, buti na lang constant kasi kung hindi, gagawa pa tayo ng another differential equation. 1 minus E, tapos negative 10 over 5. Tapos dahil may time naman na nabanggit, ilagay mo na rin para madali na natin makuha yung current after 0.02 second. So, from that, ano ba makukuha natin? So, dito makukuha mo lang naman is 0.1568 ampere. So, ganun lang naman po siya, no? For this problem. And, para naman dito sa another problem naman natin ulit, this time RC. So, dito, an RC circuit has an EMF given by 200 volts. O buti na lang constant. Okay. Resistance of 100 ohms. Capacitance of 15 microfarad. So, initially, the charge of the capacitor is 0. Find the current in the circuit at the end of 0.03 seconds. So, kanina din, na-derive na natin to yung formula para dito sa problem na to. So, we have, ito kung naalala nyo pa yung kanina, E over R, E raised to negative T. O, ginawa ko na siyang ayan, negative T over RC. So, dito, ilagay mo lang yung E mo. Ano ba yung E? 200.
ohms over 100 ohms. Tapos E raised to yung time natin. Sakto lang, no? Tapos you have 100 as resistance. Tapos 15 microfarad. Don't forget na i-expand Ayan. Okay. So ngayon, pag sinod natin yung current na yan, ano bang makukuha natin dyan? Ano bang makukuha natin dyan? Okay. So medyo okay, ito yung nakuha ko. We have 4.1223 times 10 raised to negative 9 amperes. Tama po ba, no? Kung naka-scientific notation ka, so pwede rin siyang maging hindi pala milli, nano. Ayan, nano amperes. So, ayan po. No, actually, diba karamihan naman nung but of course, syempre, depende po dun sa kung magbe-base tayo dun sa mga na-discuss natin ng mga theories. But again, sabi ko nga kanina, kagaya nung sa voltage, kung halimbawa ang voltage source o yung EMF ay naka-exponential na or sinusoidal, sabi ko, iba na ang magiging differential equation na gagamitin ninyo. Or iba na yung magiging parang solution or general at saka particular solution na makukuha nyo. Kasi hindi naman siya kagaya dun sa kapag constant yung voltage.